Nilinaw ng Department of Agriculture na hindi gaanong apektado ng pananalasa ng Bagyong Bising ang sektor ng agrikultura sa Calabarzon. Samantala, mahigit sa 26,500 na sako ng smuggled na bigas ang nasabat ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council sa Talisay City, Cebu. May report si Velco Studio. Maliit lang ang naging pinsala ng Bagyong Bising sa sektor agrikultura ayon sa Department of Agriculture. Batay sa huling tala ng DA, aabot lamang sa 300,000 pesos o 29 metric tons ang agricultural damage ng Bagyong Bising sa Calabarzon. Sabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, posible pang makatulong ang tag-ulan para ihanda ang mga taniman sa planting season. Kung titingnan natin, hindi naman malawakan yung epekto ni Bising. At in fact, dun sa ibang area ay nakakatulong pa. Dahil nga ngayon ay land prep, planting, kailangan nila ng talagang tubig dun sa lugar. Kung dun, the usual planting season, pag kailangan mo ng land preparation planting, kailangan mo ng maraming tubig kasi kailangan mong i-flood talaga yung palaya. Inaasahan ng Kagawaran ng Agrikultura na hindi magiging matindi ang pinsala ng tag-ulan ngayong taon. Since naging maganda yung production natin ng first quarter hanggang doon sa buong dry season, in-expect talaga natin na bababa yung importation. Ngayong darating na wet season, naglabas din ng pahayag ang Pag-asa na yung panahon ngayon ng tag-ulan, hindi tayo makakaranas ng kasing bagsik na mga bagyo kumpara nung nakalipas na taon. Samantala, bukas naman ng DA para pag-aralan ang mungkahi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na mabigyan ng 5 hanggang 6 na pisong subsidiya ng gobyerno ang kada kilo ng palay upang maiwasan ang pagkalugi ng magsasaka. Kailangan niya na pag-aralan mabuti. Kailangan din malaman din na bukod naman doon sa mga subsidiya na binibigay, kagaya doon sa Rice Farmers Financial Assistance, the government is also providing so many inputs sa ating mga magsasaka sa pamamagitan ng libreng binhi, libreng pataba, makinarya, libreng patubig. Pero kailangan pa rin natin na tulungan yung ating mga magsasaka. Dagdag pa niya, isa sa epektibong paraan upang maiwasan ng mga local farmers ang pambabarat ng mga traders ay ang pagtatakda ng floor price para sa binibining palay na nakapaloob sa isinusulong na Rice Industry and Consumer Empowerment o RICE Act. Depende yan sa area kasi ang titingnan natin yung cost to produce sa bawat area hindi pare-parehas. May datos naman dyan ng PhilRice, may datos ang PSA, so pwedeng pagbasihan yon kung magkano. On average, 17 pesos for wet. Kasi ang bili ni NFA for wet is 18 to 19 17 to 19. Ang pagbili nila ng dry is from 23 to 30. Yun yung NFA Council approved price ng palay. Target ng DA na ipatupad na ang pagtatakda ng range sa palay floor price bago pa ang sunod na harvest season sa Setyembre at Oktubre. Isinagawa na ng Anti-Agricultural Economic Sabotage o AAES Council ang kanilang kauna-unahang enforcement operation kung saan mahigit 26,500 smuggled rice sacks na may katumba sa halagang 38 million pesos ang nakulimbat nila sa Talisay City, Cebu. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutukan ang agricultural smuggling para matiyak ang seguridad sa pagkain. Pinangunahan ni AAES Chairperson Frederick Go at ng enforcement group ng PNP, CIDG at Maritime Group ang inspeksyon sa Kimba Warehouse kung saan nadiskubre ang mga smuggled na bigas. Maharap ang mga sangkot sa reklamong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Law na walang piyansa. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.